Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis at kapots. Welcome po muli dito sa Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng ating maiksing opinyon, komento at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. Shout out po lahat sa inyo. May God bless us all. May God bless our country, the Philippines. And may God bless the Marcos administration and protect it from the forces of evil, the likes of Kampo ng Kadiliman and their minions. Shout out din po sa ating followers, no? Nandiyan po si Maria Ignacio at si Mang Johnny, no? Nagkita po kami diyan sa Arizona, nakipagkwentuhan at sa wakas na-meet natin sila personally. No, maraming salamat po. At papano pinagbigyan nyo po tayo, no? At sila po yung nagbigay sa atin ng pagkain na mga mainggit na lang kayo, no? Hawaiian made. Meron po silang souvenir na ibinigay kay Adam James. Again, salamat po at may God bless you and your family, no? Sana uulitin. Okay? Lapit lang po kasi yung Arizona dito sa lugar ko. So ang pag-usapan natin, mga kababayan, itong si Puganteng Harry Roque at ito pong si Robin Padilla. Nako mga kababayan, nakita nyo naman kung gaano gumawa ng kasinungalingan. Itong si Robin Padilla mukhang assuming. Huwag kang assuming, Robin, walang ganon, no? Salamat na rin po kay Maestro Paul TV. Isa po nating sinusubaybayang vlogger din po yan at influencer na pro-admin, no? Dahil kanya pong ipinakita yung topic na ito na kung saan ang presidente ng PDP na si Mr. Wonderful Tonight mukhang nagagalak po. Mukhang sabi niya, ay nako, sure win dahil dito po sa bagay na iyan. Okay, so simulan natin mga kababayan dito po sa ulat, no, ng GMA News na kung saan nagkaso na po, kinasuhan na po si Harry Roque at si Cassandra Ong ng trafficking charges ng DOJ sa Angeles City Trial Court. Oy, eto na mga kababayan ang inaantay natin, no? Yan po yung sinabi ng Undersecretary ng DOJ na si last name ba nun? Si Te, no? Sabi niya, may probable cause after na masusing pag-iimbestiga at pagsusuri ng mga ebidensyang ipinasa ng PAOK, no? Maalala ninyo, yang Presidential Anti-Organized Crime Commission, sila ang nagsampa ng kaso na yan sa DOJ. Ang tagal po, nagrereklamo tayo na ipasara na yung mga pogo, illegal na pogo. Mukhang tapos na rin yata yung hearing ni Hontiveros. At ganun din sa Quadcom, mukhang tatapusin muna nila ang election bago sila mag season 2, no? Dahil dyan sa Quadcom at sa hearing ni Hontiveros dyan sa illegal pogo sa Senado, na-unmask po ang kalokohan ng pogo na pinromote ni Digong at ginawang pa ng batas ni Pia Cayetano, na sinasabi nila sa taong bayan, makikinabang ang taong bayan sa pogo, na malaki ang makukuhang tax nito. Pero mga kababayan, ang laki palang perwisyo ang idinulot nitong pogo, kasi mas madami pa ang gumawa ng mali tulad ng human trafficking, illegal detention, forgery, sex trafficking at kung ano-ano pa na mga karumal-dumal na gawain tulad po ng pagtutorture. Nahuli nga dyan si Alice Go, nahuli yung mga kaibigan niya, tumakas sila pero nahuli din. At doon din po sa pagdinig na yan, natagpuan na si Harry Roque ay nag-aabogado sa Lucky South 9 o Lucky South 99 ba? Correct me if I'm wrong. Pero sabi niya, abogado lang po ako ng Whirlwind. Pero nung talagang nagipit-gipit na siya, natagpuan na may mga dokumento. Bakit may dokumento doon sa loob ng Lucky South ganito, no? Pero ang depensa niya, abogado lang po ako ng Whirlwind. Ngayon sa Quadcom,
Sinasabi dyan, bakit ganito kaagad dumami ang yaman mo? Pwede bang mapakita mo yung mga dokumentong sinasabi mo? Bakit ka nagka-accumulate ng ganitong yaman? Siguro nung nasuri niya, mga kababayan, na talagang mali ang ginawa niya, may illegal siyang ginawa, kaya po siya ay tumakas na. Nag-living on the jet plane na siya. Kaya nga ngayon, sabi ni Yusek Castro, desperado. Kaya ang kanta natin kay Roque with the tune of Desperado by sino ba yon? The Eagles. Desperado na si Haring Gago, doon ay nagtatago sa Netherlands. O ngayon mga kababayan, ang yabang-yabang ni Harry Roque, panay ang daldal niya sa kanyang social media accounts, the like of Facebook at X. Panay ang bira niya sa Pangulong Marcos at sa pamahalaan nito. Panay ang bira niya sa mga kalaban ng Duterte, pero nagtatago naman ang puganting Gago. O ngayon, talagang puganti ka na, Roque. Wala ka nang masasabing wala kang warrant of arrest. Hello, Interpol. Kasi po, ayan, yung article. Trafficking charges. Wala pong bail yan. Tulad nung kay Quiboloy. Correct me if I'm wrong. Kasi human qualified trafficking, human trafficking o qualified human trafficking, yan ang kinaso kay Quiboloy na walang bail Hanggang ngayon si Quiboloy nandyan sa, Pasig, City Jail ba? Tama ba? Si Roque, ganyan din. May probable cause na nakuha sa'yo together with Cassandra Ong. Ngayon, wala kang warrant? Meron na. Naisampa na sa Angeles City Regional Trial Court. Kaya pwede nang dalhin yan sa Interpol. Baka naman gawin pang blue notice? Wag na po, wag naman na. No? God knows. Roque does not pay. Di ba? Ang yabang niyang magsalita niyan Sinasabi niya kay Pangulong Bongbong Marcos, God knows Judas does not pay. Ako naman, iba. God knows Roque does not pay. Kaya pwede po ba, SOJ Crispin Remulla, pwede po bang ipasok nyo na yan sa Interpol? Di ba? Para naman po si Harry Roque na sinasabing naglaglag ng coin, tama po yung sinabi nung kanal sa kanya. Ano yon? Umuwi ka na, akla. Tandadadan, tandadadan. Umuwi ka na, akla. Tandadadan, tandadadan. Huwag kang mag-alala, Harry Roque. Ikaw ay aming sasalubungin. Bibigyan ka pa namin ng tarpaulin dun sa NAIA. Welcome home, Aklang Roque. Sabay tugtog ng Desperado ang Harry Roqueng Gago, doon ay nagtatago sa Netherlands. Di po ba? Ayos ba? Ayos? Kaya Roque, kami po ay matutuwa kung yang warrant of arrest ay ipinorward sa Interpol. Ngayon, kung ako rin naman sa DFA, since ang yabang-yabang ni Roque, no, proud na proud po siya, cancelahin nyo na rin po ang kanyang pasaporte. Cancel the passport. O ano ngayon? Ano ang pangka-country hopping mo? Kasi lipat lang siya ng lipat ng bansa. Malay nyo, wala na nga yan sa dahig Andiyan na nga, magkapit bahay po ang dahe, ang Netherlands, Germany at Belgium. Malay nyo, nandyan lang siya sa Germany. Ang Germany ba kasama sa Interpol? Ang Belgium ba kasama sa Interpol? Baka naman susundan niya na lang si Tibis doon sa Timor Leste, o doon walang extradition.
Oo. Takbuhan eh. Ang takbuhan ng mga pugante, Timor-Leste, mga kababayan, hirap mag-extradite doon eh. Oh, di ba? Hello, Timor-Leste. Nanyo. Nanyo, Okay? At ganun din po, hello, the Netherlands, Dutch Immigration Department. Oh. Meron ng warrant of arrest. Umabot na rin sa kanila yung reklamo ng ilang mga magsasaka na niloko ng company ng asawa ni Roque tungkol sa land grabbing. May land grabbing issue si Roque at yung asawa niya. Ngayon, Dutch government, you are blind and you are biased if you will approve the asylum of Harry Roque. There's a lot of farmers trying to get Harry Roque to be accountable for illegally grabbing their land, for issuing fraudulent land titles, and now he have a warrant of arrest for qualified human trafficking. So therefore, reject it, reject the asylum request, and send him home. Send him home. Bring Harry Roque home. Oh, desperado. Okay? Mga kababayan, ito pa, isa pang minion ng Duterte. Talagang the boat is sinking. Pero itong si minion ng Duterte na presidente ng padapa, tuwang-tuwa po, no? Meron po tayong nakita na pinapakita ni Maestro Paul na meron palang ginawang survey ang mga ito, no? Nandoon po sa FB page ng Unofficial Philip Salvador, Unofficial Philip Salvador FB page. Meron po silang pinost na picture doon, isang survey, parang ang pangalan MRS survey. Abay mga kababayan, maniwala sa hindi kayo, maniwala o hindi kayo maniwala, tama ba sabi ko? Duterte plus 2 pasok sa banga. Oo, ang tataas ng survey nila except doon sa plus 2. Nandoon number 1 si Bongo, ang Chekwang senador, Bato, lahat sila nandoon. Pangatlo si Kibuloy. Mga kababayan, putragis na yan. Walang ibang 1 to 12 doon, kundi yung Duterte plus 2. Mga kababayan, ang tataas pa ng mga survey numbers nila. Grabe mga kababayan, grabe. Tapos yung 11 and 12, yung plus 2 nila, si Gringo, saka si Villar. Nasaan si Amy Manotok? Laglag. Laglag. Mga kababayan, antindi ng antindi ng mind conditioning saka pambubudol. Bruin nyo, number 1 si Bongo, number 2 si Bato. Wow, ang galing. MRS survey mga kababayan. Ayan po, tingnan ninyo. Antibay, pang number 10 si Vic Rodriguez. Tangin na survey, antindi mang budol, antindi man lilang mga kababayan. Tapos, yung kanilang presidente, si Robin, tuwang-tuwa. Sabi niya, kung yan rin lang naman, panalo na tayo. Panalo na tayo. Panalo na. Tangina, Robin. Wala, Robin. Asa ka pa sa bagay, mga kababayan. Libre po mangarap. Libre mangarap. O gusto nyong mapanood yung video ni Robin? O ayan po, Ay, panalo. Walang iba. Panalo ang ating Duterte. At syempre, meron tayong plus 2. Bahala na ang ating taong bayan kung sino po ang kanilang idadagdag. Pero sigurado po ako, panalo na po tayo. Dahil wala na pong ibang dahilan para tayo po'y matalo. Sapagkat, alam nyo naman, ang hinahanap po ng tao ay yung isang gobyerno na may tunay na pagbabago. At yan po kayang dalin ng PDP laban. Di ba mga kababayan? Tuwang-tuwa yung presidente ng PDP, tayo na naging presidente pa ng PDP to. Walang kwenta.
Believe ako mga kababayan, dahil lang sa survey na yan, panalo na sila. Oo, maisisave na nila si Sara Duterte sa impeachment trial. Alam lang naman eh, Philip Salvador, Bondok, may Willie Rebellion, di ba? Tuwan-tuwa talaga ako. Pasensya naman mga kababayan. Mga bugok talaga itong mga to. Lalo na yung presidente ng padapa. Bugok! Tuwan-tuwa mga kababayan, panalo na daw sila. Panalo talaga sila sa gawa nilang survey. Ay, ewan ko, natatawa lang tayo pero naaasar po tayo mga kababayan. Kung pwede lang pagmumurahin yung mga yan eh, no? Eh kaso nire-respeto pa naman natin sila. Kasi human being naman yung mga O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye bye, God bless.